Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem," sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel, nakausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi ko sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya ay ilulukob sa buong lungsod." Sinabi pa ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo." Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasama ni Propeta Agyo si Propeta Zacarias na naghikayat sa mga tao na pahalagahan ang templo ng Diyos. Ang concern ni Propeta Zacarias ay hindi lang na maitayo uli ang templo ng Diyos. Ang concern niya ay ang kinabukasan ng templo ng Diyos. Hindi lang ito para sa Israel, ito'y para sa maraming bansa. Ang Jerusalem ay hindi lang lungsod ng mga Hudyo. Ito'y lungsod ng maraming tao at maraming lahi. Hindi na ito papadiran kasi palagi itong mag-i-expand. Ang maging bakod nito ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos sa mismo ang magbabantay sa kanyang lungsod. Oo, magiging lungsod ito ng Diyos kasi naninirahan ang Diyos sa gitna ng mga taong naririto. Sa ating panahon ngayon, palagi nating nababalita ng lungsod ng Jerusalem. Pinag-aawayan ito. Mahalaga ang lungsod na ito sa 3 relihiyon, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano at mga Muslim. Gustong angkinin ng bayan ng Israel ngayon ang lungsod na ito. Ito gawin daw itong capital city nila at pinapaalis ang mga naninirahan dito. Ginigipit nila ang mga Palestinians at ang mga Christians na matagal nang nakatira doon. Hindi magkakaroon ng kapayapaan sa Israel kung hindi marisolba ang usapin tungkol sa Jerusalem. Marami ang mga nananawagan na hayaan na ang lungsod ng Jerusalem ngayon na maging open city para sa lahat at hindi aangkinin ng isang grupo lang. Katangi-tangi ang kalagayan ng lungsod na ito. Madalas nating marinig sa mga salmo ang panawagan, "On Jerusalem, peace." Oo, kapayapaan nawa ang mapa sa Jerusalem at sa lahat ng ninirahan dito. Ito ay sana maging dasal din nating lahat. Peace on Jerusalem. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.